Lumaki ako sa Quezon, Nueva Ecija. Maraming hindi masyadong pamilyar sa lugar na ito. At marami na rin ang nagbago sa lugar na iyon. Noong bata pa ako, tandang-tanda ko pa kahit saan yata ako lumingon, ay puro bukid at mga puno ang nasisilayan ko. Mula sa Quezon, nakatira kami sa Barangay Vertese. Isang kubkuban lang kaming magkakamag-anak na malayo talaga sa baryo. May irigasyon at tulay bago makapasok sa amin. Pagbaba ng irigasyon ay may mahabang daan. Nasa magkabilang gilid ay mga bukid na. Unang-unang bahay ng tito ko. Sumunod ang sa amin. At ang mga kasunod na hanay ay bahay ng mga tito at tita ko. Naalala ko pa rin hanggang ngayon ang mga karanasan ko at ng aking pamilya sa lugar na iyon. Hayaan ninyong ikwento ko isa-isa. Si Lola Mira, isang matandang tiyahin ni Mama. Ang mga anak nito ay kasunod niya ang bahay. May mga apo rin ito na mas bata pa sa akin. 6:00 pa lang ng gabi ay nakakain na sila, pati ang mga bata. 6:00 pa lang din ng gabi ay tulog na silang lahat. Masungit at istrikta si Lola Mira. Kaya naman lahat ng apo niya ay takot at matitino. Kasagsagan ng Pinoy Big Brother noon. Si ate ay adik na adik at talagang sinusubaybayan niyon. Kahit na gabing-gabi na ipinapalabas ang programang ito. Ito ang kwento niya sa amin. Minsan daw ay nanonood siyang mag-isa at lahat kami ay tulog na. May narinig daw siyang iyak ng sanggol sa labas. At sa totoo lang, na mga panahong iyon ay walang may sanggol sa kubkuban namin. At wala rin namang buntis. Ma, hindi ko na kailangan tignan sa labas. Wala namang may baby dito. Lahat ng mga bata dito ay may edad na. Pero yung narinig ko kagabi, iyak talaga ng sanggol. Kwento ni ate kay Mama habang binibihisan ako para sa pagpasok ko. Kaming 3 lang sa bahay dahil si Papa ay nagtatrabaho bilang sundalo sa ibang bansa. Tumikim si Mama at binalingan si ate. Camela, ang Lola Mira mo kasi ay maraming sanggol na pinapalaglag noon. Ang bali-balita rito ay dito raw mismo sa kubkuban natin niya inilibing lahat ng mga bata niyang pinapalaglag. Kwento ni Mama. Ibig sabihin may mga kapatid pa pala dapat sila tito. Sabat ko sa usapan. Huwag kayong maingay ha. Maaaring ang narinig mo kagabi ay pagmumulto lang ng mga sanggol niyang nilibing. Kapag ganun ay wag na wag mong lalabasin. Bili ni Mama kay ate. Malaki ang posibilidad na tiyanak pa yon. Dagdag niya. Iyon ang kwento ni Mama patungkol sa sanggol na narinig ni ate na umiiyak. Hindi lang iyon ang nakakilabot na istorya sa lugar namin noon. Kahit ako ay may sariling karanasan. Karanasang hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Kagaya ng sabi ko, mahilig manood si ate ng PBB noon. Nang gabing iyon, gising pa ako. Tumabi ako sa sofa na nasa likuran ni ate, na abala sa panonood. Ilang sandali pa ay kitang-kita at dinig na dinig ko kung paanong tila may pilit na nagbubukas ng pintuan namin. Ate! Tawag ko sa kanya at itinuro ang doorknob namin na talagang gumagalaw. May aso kami sa teres, ngunit kahit isang tahol ay wala kaming naririnig. Huwag mo nalang pansinin, wika ni ate sa akin. Nang gabi na iyon, hindi talaga ako mapalagay. Para akong kinikilabutan at parang may mga matang nakatingin sa akin.
Pumasok ako sa kwarto at iniwan si ate sa sala. Ang kwarto namin ay tapat lang ng kainan namin at kasunod nito ay ang kusina na namin. Patay lahat ng ilaw sa bahay namin nung gabi na iyon. Tanging ang liwanag mula sa telebisyon na lang ang mayroon. Sa kwarto namin ay may isang mahabang salamin. Sa harap nito ay ang maliit namin na vase. Nahiga ako habang nakabukas ang pinto. Madilim sa labas at hindi ako mapakali sa higaan ko. Pakiramdam ko talaga ay may nakatingin sa akin. Damang-dama ko ang kilabot at takot. Hanggang sa bigla akong napabaling sa gilid ko kung saan tanaw ko ang mahaba naming salamin. Maniniwala pa kayo na nakakita ko ng maskara na gayang-gaya ang balat ng tao. Walang mata o bibig. Maskara iyon na may luhang dugo. Ate! Ate! Takot na takot kong sigaw at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto ko. Sinabi ko iyon kay mama at ate. Kaya sa gabing iyon ay sa kwarto kami ni mama natulog. Bali 3 kami doon. Kumalat din ang nakita kong iyon sa buong kubkuba namin. Hindi lang iyon ang naging karanasan ko. Hanggang sa isang pagkakataon ulit noon, isang hapon ay umuwi si Papa sa amin. Abala siya nito sa pagluluto sa kusina. Si ate naman ay abala sa pagtitiklop ng mga damit sa sala. Si mama ay umalis para bumili ng ilang sangkap sa niloloto ni Papa. At ako naman ay nasa terrace namin. Abala sa pagkuha ng litrato. Na mga panahong iyon ay aaminin kong jejemon pa ako. Sinusubukan kong kuhanan ng sarili ko ng half habang nakanguso. Yung gamit ko na cellphone nun ay di keypad pa na may camera. Sa dami ng litrato kong kinuha, ay isa-isa ko rin iyong tinitignan. At alam niyo ba kung ano ang nakapagpanginig sa akin? Nang i-zoom in ko ang isa kong litrato, kung saan kita ang papalabas sa terrace namin na may pwedeng upuan sa magkabilang gilid, ay may nahagip ang kamera ko na isang lalaki. May suot na parang isang kamatayan na suot nitong itim na kot. Malabo ang mukha nito, ngunit kita roon na nakatingin siya sa labas. Ate, tignan mo! Sigaw ko at nilaki ang litratong nakuha ko. Papa! Sigaw ni ate kay Papa. Bakit ba? Tanong ni Papa at agad namin na pinakita ang litrato. Medyo naiinis pa nga nun si Papa kasi naghihiwa siya ng ilang mga sangkap nun. Burahin niyo. Ngayon na. Matigas niyang utos sa amin. Agad naman kaming sumunod. Kasi pag si Papa nang nagsasabi ay talagang sinusunod namin. Iba ang patakaran ni Papa. Isa iyon sa hindi ko makakalimutang nangyari sa akin. Kahit na ganoon, wala namang masamang nangyari sa amin sa mga sumunod na araw. Ito pa ang isa sa aking karanasan. Second year high school ako noon at kinabukasan ay exam namin sa science. Malamig at malakas ang hangin. Papadilim na rin at sila Papa at ang 2 kong tito ay nagbibidahan pa sa harap ng bahay namin kung saan puro puno lang ng saging ang naroon. Nang pumasok sila dahil sa madilim na ay naiwan ako sa terrace na nag-aaral. Alam ko sa oras na iyon ay natatakot at kinikilabutan na ako. Paano ba naman kasi ay madilim na sa paligid at sa harap ng bahay namin. Pagkaramdam ko ay may mga mata na naman na nakamasid sa akin mula sa harap ng bahay. Pinilit ko pa rin na mag-focus sa pag-aaral ko hanggang sa ilang sandali pa. Shh! Shh!
Dalawang paswit ang narinig ko. Hindi na ako mapakali. Nanlalamig na ang buong katawan ko at tumataas ng balahibo ko. Pero nagpanggap akong walang naririnig at abala sa pag-aaral. Dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay habang malakas ang kabog ng aking dibdib. Ma, may pumapaswit sa akin sa labas. Kwento ko kay mama. Kapag ganon, wag na wag mong papansinin. Tanda kong bilin sa akin ni mama. Hindi lang sa kubkuban namin ako nakaranas na mga ganon, maging sa paaralan ko. Nag-aaral ako sa isang pribadong paaralan noon. Sa paaralan na maraming kababalagan at nakakatakot na karanasan din ang mga estudyante. Isa ako sa mga may nakakatakot na karanasan doon. Sa loob ng classroom namin ay may shelf kami. Sa likuran nito ay may maliit na space kung saan kami tumatambay ng mga kaklase ko kapag walang klase. Uwi on that time at hinihintay namin ang mga sundo namin. Nakatapat kami sa isang electric fan. At ang gilid nito ay ang bookshelf. Tandang-tanda ko pa kung paano kami nagkukwentuhan ng mga nakakatakot ng araw na iyon. Hindi ko sinasabi sa kanila na hindi magandang pakiramdam ko. Dahil sa oras na iyon, ramdam ko talaga na parang nainganyo pa namin ang mga masasamang espiritu sa mga kwentuhan namin. Habang nagbibida ang isa kong kaibigan sa sarili niyang karanasan, bigla akong nakarinig ng isang tunog mula sa likuran ng bookshelf. Yung parang tuyong dahon na tinatapakan. Guys, ani ko. Takbo! Sigaw ko sa kanila at lahat kami ay nagmamadali ng lumabas ng classroom. Maniniwala rin ba kayo sa oras na iyon ay hindi namin mabuksan ang pinto? Bumagal ang oras noon. Sa sobrang pagmamadali ay nadapa pa ako. Ngunit ito ang hindi ko makakalimutan. Ang upuan ay pumunta sa direksyon ko at tinamaan ang ilong ko. Kasabay ng pagtayo ko ay ang pagbukas din bigla ng pintuan. Ang ebidensya ay ang ilong ko na dumudugo paglabas namin ng room. Narinig ng ilan naming kaklase ang sigawan namin. Dahil naglalaro sila sa baba, sa gym. Agad naming ibinihida ang pangyayari na iyon. Naniniwala rin ba kayo sa mga naaksidente dahil may dumaan daw bigla? Nangyari iyon sa aming lugar. Isang umaga, nagising na lang ako na maingay at nagkakagulo. Nang lumabas ako sa terrace ay natanaw ko agad sila tito at tita at sila mama sa tulay. Nang lumapit ako ay nakita ko ang aksidente. Isang single na motor. Ang babae ay patay at duguan ang isang mata. May tumawid daw na mag-ina sa daan. Dinig kong sabi ni tito sa isa kong tito. Ang daan bago dumiretso sa tulay namin ay mahaba at wala talagang katao-tao. Nako, marami na pong naaksidente rito na ang kwento rin ay may dumadaan daw na isang babae na may kasamang bata rito sa daan na to. Kwento ng isang pulis. Oo nga po, alam namin yon sir. At ang ilan nga ay hindi naman na aksidenteng tuluyan. Ilan lang ang mga ganitong pangyari na malala. Kwento ni mama sa pulis. Sir, mahirap man po paniwalaan, pero mula rito hanggang sa kubkuban na iyon ay talagang may nagpaparamdam. Kwento ni tita. Oo,
ang kubkuban ng palay na iyon. Halos walang kasing tao doon at nagagamit lang kapag anihan na ng palay. Lahat nga ng dumadaan ng gabi ay nagmamadali dahil ang kwento nila ay may multo raw sa lugar na iyon. Sa kabila ng mga nakakatakot kong kwento na ito, hindi lang iyon ang mayroon sa lugar na ito. Kwento ni Mama sa akin, nang ipanganak daw niya si ate, ay pinuntahan sila ng aswang. Habang nanganganak si Mama kay ate ay naroon sila lolo at lola, si Papa at ang kapatid ni Mama. Sige, iri pa. Sige pa. Ani nang nagpapaanak kay Mama. Ilang sandali pa, may parang malaking tao at mabigat na tao ang biglang tumungtong sa bubong ng bahay. Malakas ang hangin, ngunit hindi yun natural na hangin. Dahil sa mga oras na iyon ay dinig na dinig nila lola ang malakas na pagaspas na mga pakpak. Aswang! Bulong ni lola. Junel, kuhanin mo ang itak natin. Saad ni lolo dahil batid niya na hindi iyon tao, kundi isang aswang. Matagal na daw na naroon ang aswang at parang nakabantay kay Mama. Ngunit laking pasalamat daw nila nang marinig din nila ang paglangit-ngit ng yero at ang pag-alis nito sa bubungan namin. Ngunit nasundan pa ang kwentong aswang sa kubkuban namin nang maranasan iyon ng tita kong nasa dulo ang bahay. Hindi kasi ganoon kalaki at kaayos ang bahay nila. Halos kubo lang ito na medyo may kalakihan. Ito ang kwento ni tita nung ipinagbubuntis niya ang isa sa mga pinsan ko. Grace, gagabihin ako ng uwi at pupuntahan ko ang kumpare ko sa baryo. Bili ng asawa niya sa kanya. Sige, ingat ko. Ang cute ng boses. Papadilim na at lumubog na ang araw. Nagwawali si tita ng bakuran nila at nagliligpit ng mga kalat sa bakuran. Ay, makapagpahinga na nga. Aniya at hinimas ang tiyan niyang malaki na. Ngunit dito na halos manigas si tita. Pagpasok ng bahay ay dumiretso siya sa kusina para magluto. At sa paglabas niya ng kusina, ay tumambad sa kanyang isang malaking itim na aso. Oo, asong itim. Ang laki nito ay hindi normal. At sa oras daw na iyon ay halos hindi makagalaw si tita. Agad siyang bumalik sa kusina at kinuha agad ang malaking itak ni tito. Ngunit sa pagbalik niya ay wala na ang malaking itim na aso. Nako, Grace, aswang yun. Wika ni tita amin ang ibinida ni tita Grace ang nangyari sa kanya. Mag-iingat ka at buntis ka. Wika daw ni Mama. Dinig na dinig ko ang buong kwento ni tita na iyon. Lumipas sa mga taon at nabuntis naman si Mama. Kadalasan ay may naglalandi ang pusa sa kubkuban namin. Sinyalis na may buntis daw. Sa pagkakataon na iyon, si Mama ang buntis. Ipinagbubuntis niya ang bunso kong kapatid na ngayon ay 9 na taong gulang na. Nakauwi na rin si Papa galing sa ibang bansa noon. Isang gabi, napagdesisyonan nila Mama at Papa na sa sala na matulog. Ang bahay namin ay walang kisame, kaya may mga liit na sewang sa gilid. Nang gabi na iyon, nagising si Mama sa ingay ng isang manok. Oo, manok. Dahan-dahan itong idinilat ang mga mata niya hanggang sa mahagip niya ang isang manok na naroon sa sewang malapit sa bubong. Hindi niya iyon pinansin at muling natulog. Ngunit ilang sandali pa, nagising si Papa at nahagip din ang mga mata niya ang manok, ngunit sa pagkakataon niyon ay may katabi na itong itim na ibon. Oo,
manok at ibon sa hating gabi. Katulad ni Mama, pinagsawalang bahala ni Papa iyon. Dala na rin ang antok nila. Pero hanggang sa mga sumunod na oras ay lumalakas ang tunog ng manok at ibon. At sa pagkakataon na iyon, nagising si Mama. Alam niyo ba kung saan daw nila nakita ang manok at itim na ibon? Wala na sila sa saywang. Dahil naroon na sila sa lapag at nasa paanan ng higaan nila Mama at Papa. "Junel!" Malakas na sigaw ni Mama sa gulat at takot. "Bakit?" Sigaw ni Papa na napabalikwas ng bangon. Naalarma sila at agad na tinaboy ni Papa ang manok at ang ibon. Kinuha rin niya ang bawang na laging nasa una ni Mama at sa bulsa ng bestida niya. Lumipad ang mga ito pareho at para bang natakot. Kumalat ang kwentong iyon sa aming gubguban at maging sa baryo ng barangay namin. At ang huling karanasan na mayroon si Mama habang pinagbubuntis ang kapatid naming bunso ay nang isang hapon ay sumama siya kay Papa na bumili sa baryo. Mayroon kasi kaming suki roon, isang maliit na grocery. Habang nakatayo daw si Mama sa isang gilid at si Papa ay nasa loob ng tindahan, biglang may isang customer din na matanda ang lumapit kay Mama. "Ilang buwan na ba yan, Iha?" tanong niya. Sabi ni Mama ay nakatutok lang daw ang mga mata nito sa tiyan niya. Kabuwanan na kasi niya noon. "Kabuwanan ko na po," sagot ni Mama. Tumango ang matanda. Mabango." Iyon ang narinig ni Mama na komento ng matanda bago siya umalis. "Junel, halika na." Pagaya ni Mama kay Papa sa oras na nakalabas siya ng tindahan. Doon niya kwento ang pagtatagpo nila ng matandang iyon. "Alam mo, buntis ka kasi. Talagang mabango ka sa mga aswang." Wika ni Tita Grace na may sariling karanasan sa mga aswang. "Mag-iingat ka, lalo at kabuwanan mo na," dagdag ni Tito kay Mama. Iyon ang iba't ibang karanasan na mayroon kami sa Vertesi, Quezon Nueva Ecija. Pero ngayon ay malaki na ang pinagbago sa lugar na iyon. Pero nang tumuntong ako ng kolehiyo ay sa San Isidro Nueva Ecija ako nag-aral. At lumipat na rin kami sa bayan ng Cabiao, kung saan nakatira ang mga kapatid at magulang ni Papa. Ang bahay namin doon sa Quezon ay binenta na rin at ngayon ay ginawa ng simbahan. Simbahan ng mga hindi Katoliko. 20 anyos na ako, pero hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan lahat ng karanasan kong iyon mula pagkabata. Batid ko na pati sila Mama at Papa at Ate ay hindi iyon makakalimutan. Sa madaling salita, hindi namin iyon malilimutan.